kailangan design kasi minsan tatanong yung IO, ito ba talaga yung laman ng ng savings mo? O mamaya ipa-check sa'yo yung online banking mo tas hindi magtugma o sasabihin sa'yo ng IO, sinungaling ka. So yun, red flag na naman yun, guys. It's me again, Sha, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, guys, isa na namang horror upload story yung pag-uusapan natin ngayon kasi merong nag-message sa akin. So, recently lang to, guys, kaka-upload niya lang. At ang nag-message po sa akin is friend nung na-upload. So, sa madaling salita, magta-travel po sila with a friend. So, right now, guys, babasahin ko na lang sa inyo yung scenario kung paano siya na-upload at yung mga reason ng IO kung paano siya at bakit hindi siya pinayagan na makalabas ng bansa. Actually, nakausap ko na siya, guys, sa TikTok account and nakapag-advise na rin ako. So, ginawan ko siya ng video kasi just in case na merong mga magta-travel sa inyo, mga first-time traveler with a friend. So, at least magkaroon kayo ng idea at magkaroon din kayo ng preparation sa inyong next travel at alam nyo din kung ano yung mga dadalhin nyo at kung ano yung mga sasabihin nyo sa IO. So, kung ikaw ay magta-travel with a friends, nasa tamang video ka. Isang quick reminder lang, guys, sa mga bago pa lang dito sa channel ko na mapapadpad at makakapanood ng aking mga video regarding upload, hindi po ako connected sa any immigration sa Pilipinas, okay? So, yung mga advice ko po dito is base lang po sa aking personal experience and personal research nung time po na mayroon akong upload sa Philippine Immigration. So, right now, andito na po ako ngayon sa Germany and wala po ako sa Pilipinas. So, gumagawa po ako ng mga video regarding upload para ma-share ko po sa inyo yung aking naging experience kasi 3 times po akong na-upload sa Philippine Immigration. Kaya kung ikaw na nanonood ng video na to at marami ka na ring upload history sa Philippine Immigration at hindi ka nila pinapayagan lumabas ng bansa as long as hindi mo nakukumply yung pinakukumply nila sa'yo, panoorin mo yung preparation na ginawa ko. Nandyan lang yan sa aking upload album para magkaroon ka ng idea sa next travel mo. Bago ko basahin yung letter, guys, to those who are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you won't be miss any of my new upload video, especially Philippine Immigration upload story. Guys, hindi ko na i-disclose kung sino yung nag-send ng letter kasi hindi siya gumamit ng screen name and para na din to protect her confidentiality. Okay. So, sabi niya, hello po, question po madam, what if self-funded naman? Friend ko kasi na-upload, first time to Korea, complete doc, COE, bank statement with 80K, payslip, return ticket, and accommodation. But upload reason was, di daw siya capable mag-travel with me. Na traveler po ako 14 countries and 3rd time in Korea. Now, yung slip is need sponsor. But it doesn't make sense po, diba? Cause she can afford to travel naman. Now, plan namin mag-Hong Kong in Macau na lang. Need ba talaga yung sponsored siya? Or may chance ba na makalusot? Problem po kasi ng friend ko is wala talaga siya relative na pwede maging sponsor niya. Ito po yung upload slip. Super rude din po kasi ng IO. 3 hours po kami in interview and medyo unprofessional na siya mag-side comment. Hindi na po nila na-question yung docs ng friend ko, yung itinerary lang daw kasi dapat memorize niya as in lahat per day na activity. Ako gumawa nun. Di ko rin memorize lahat kasi haba ng names ng place sa Korea. Nag-ask din kami sa immigration kaso di naman nila masagot
sagot ng direkta kung bakit need talaga sponsored ang trip kahit afford naman ng friend ko. Pero yung reason po nila na they capable is too dependent daw po sa akin. Yung Korea ko, third time po ako, pero 80 to 100k lang din naman po pocket money ko. Guys, i-summarize ko lang ulit yung message na binasa ko para malaman natin kung ano yung status nung traveler na na-upload. So, yung airport po na ginamit nila is Cebu International Airport. Meron po siyang savings with bank statement na may laman na 80,000 pesos. Meron siyang dalang CUE and payslip. Meron po siyang return ticket and accommodation. At meron po siyang itinerary na dala. At ang reason ng upload niya is nakadepende daw po siya doon sa friend niya na magta-travel na mayroon ng history ng 14 countries na travel. To be honest guys, ang Korea is kailangan po natin mag-apply ng visa dyan. So, yung process ng visa nila dyan is I think the same ng Japan visa. Kasi nakapag-apply na ako ng Japan visa and meron po silang hinihingi na bank statement. So, kailangan kapag nag-submit ka sa kanila ng bank statement is makita nila doon na capable yung bank statement mo to travel in Korea. So, since nakakuha naman siya ng visa sa Korea, ibig sabihin, kumbaga, approve yung laman ng bank statement niya for me. So, nakikita ko walang red flag doon. But, yun nga guys, lagi kong sinasabi na kapag na-timing kayo sa IO na medyo may regla, so, kahit anong sabihin nyo is, hindi kayo mananalo. So, kapag napagtripan kayo ng IO, kahit, alam mo yon, kahit may valid reason ka, pag napagtripan ka nila, pagtitripan ka nila. So, yun yung observation ko sa mga IO. Okay? So, iba-iba po yung mga IO, hindi ko nila lahat, but meron pong mga iilan na IO na ganun sila mag-assist ng mga traveler. So, for me guys, ang nakikita kong main reason kung bakit siya in-upload is dahil yon sa itinerary. Kasi hindi nila kabisado yung itinerary. Kasi nga, nasabi doon sa letter na ang gumawa ng itinerary is yung friend niya na may travel history. So, kahit na yung friend mo yung gumawa ng itinerary, kailangan yung kabisaduhin yan guys. Kasi yung itinerary, napaka-importante po yan. Nung pinayagan po nila akong makalusot in the fourth time na pupunta ako ng Thailand as tourist, may itinerary din po akong niready doon at kinabisado ko po talaga lahat ng itinerary. So pag sinabing itinerary guys, hindi nyo naman kailangan i-elaborate doon sa isang araw. Let's say for example sa isang araw, 3 lugar yung pupuntahan nyo. Huwag nyo nang i-elaborate lahat doon o sa ganitong oras, sa ganitong lugar kayo pupunta. Huwag na. Ilagay nyo dyan sa itinerary per day na dito kayong lugar pupunta in the first day, second day. Yun, para mabilis nyo makabisado yung lugar na mga pupuntahan nyo. Kasi napaka-importante talaga yun guys. Kasi tatanungin kayo at tatanungin ng IO about sa itinerary. May mga times talaga na nagtatanong ang IO about sa itinerary. Kaya kailangan kabisaduhin nyo yan. So, siguro pinaka-matagal na tourist sa Korea is 4 days. Mostly, yung mga nagtuturist lang is 3 days. Madali lang kabisaduhin yan 3 days na yan, guys. So, ilagay nyo na lang dyan yung pinaka madaling words ng pupuntahan nyo. Hindi naman alam ng IO yan eh. So, basta anuhan nyo na lang, iksian nyo, pwede nyo na lang iksian yan, yung pinakamabilis ma-memorize. Diskartehan nyo guys kung paano nyo makakabisado yung ilalagay nyo sa itinerary. At kapag tinanong kayo ng IO, madali nyo lang masasabi, okay? Kapag may kasama kayong friend, lalo na yung friend nyo yung nakakaalam ng bansang pupuntahan nyo, huwag kayong sasagot sa IO na, yung friend ko po yung may alam doon ganun. Wag, kailangan alam mo kung saan kayo pupunta kahit kabisado na ng friend mo yan.
Kasi ikaw yan ikaw yung haharap sa IO, kaya kailangan prepared ka sa lahat. Huwag ka talagang dumipende sa friend mo. Kasi, one by one kayo i-interviewin ng immigration, hindi naman group. So, kailangan yung sagot mo is mag-aakma doon sa documents na dala-dala nyo. And take note guys, reminder ko sa lahat ng mga passenger na first time magta-travel, kapag kina-question kayo ng IO, kalmahan nyo lang. Huwag kayong, magsungit sa kanila. Kasi pag once na nakitaan nila kayo na medyo nagtataray kayo sa kanila, yung medyo may pressure na doon sa pagka-question, wag niyong gagawin yan. Kailangan down to earth pa rin kayo. Kailangan kalmado pa rin kayo kahit sinasabon na kayo ng IO, kalmahan nyo pa rin. Kasi, pag once na sinungitan nyo sila, doon na yan sila magkakalkal ng reason ng ika-upload nyo. Kaya kailangan, lagi pa rin kayong mabait. Okay? So, kahit hindi sila mabait sa inyo, basta kayo mabait sa kanila. Kasi, kailangan nyo silang i-please. Kasi nga, sa kanila nakasalalay yung paglabas nyo ng bansa. Kaya, kailangan mabait kayo sa IO. Huwag nyo silang tatarayan. Kasi, dyan kasi sila nag-i-start na maging ano din sa inyo. Magtaray din sa inyo. Tapos, magka-question na yan sa inyo kung ano-ano na hindi na yan titingin sa documents na dala nyo. Magpo-focus na yan doon sa unang question sa inyo na hindi mo nasagot. Doon na yan siya magkakalkal. So, yun. So, syempre, pag inulit-ulit kayo ng IO ng tanong, maiirita ka talaga. Maiirita ka kasi experience ko yan. Pero kahit ulit-ulitin kanila ng question about doon sa nasagot mo na, kailangan consistent ka pa rin sa sagot sa IO. Guys, to be honest, wala naman akong nakikitang red flag doon sa savings niya. Kasi may COE and payslip naman siya. And meron silang return ticket and accommodation. Kasi nga, na-approve yung visa niya. So, okay yon. Kumbaga, yung background niya sa savings is okay yon. Nagkamali lang talaga doon sa itinerary kasi hindi niya kabisado yung itinerary na ginawa ng friend niya. Siguro, iniisip niya na okay lang. Ngayon, para doon sa mga na-upload na hindi naman talaga kayang mag-provide ng EUS kasi nga naman, kung wala ka naman talagang kamag-anak doon sa bansang pupuntahan mo, paano ka makakakuha ng EUS? So, walang chance na makaprovide ka ng EUS. Walang chance na makomply mo yung IO doon sa requirements niya. So, meron akong isa-suggest sa inyo. Pero, ito, suggestion ka lang to. Kumbaga, upon my research, pwede to na maging supporting documents mo. Okay? Kasi nga, wala kang dalang EUS. So, ang gawin mo is, gumawa ka ng notarized travel letter. Okay? So, may format naman dyan sa Google. Actually, yung notarized travel letter na yan is for minor, parang parent consent. But, ito lang yung nakikita ko na isang option mo, last option, na pwede mong i-replace doon sa EUS. Kasi nga, hindi mo naman yun mapoprovide dahil wala kang kamag-anak. And since na capable ka naman to travel as tourist, kasi nga meron ka naman money, so yun yung nakikita kong option mo. Pagawa ka ng notarized travel letter. And then, kung mayroong DFA na malapit na office dyan sa area mo, or kung pwede kang pumunta sa Bureau of Immigration para lang ipa-stamp mo yung notarized travel letter na yan, mas maganda. Mas maigi. Kasi isa yun sa magpo-prove na babalik ka ng Pilipinas. And ayun nga na kailangan is talagang self-funded ka. And bukod doon, dahil nga meron kang 80K na savings account, kung kaya mong dagdagan yon na gawin mong 100K, gawin mo. Kasi mas malaki yung chance mo na, ayun nga, pag hiningian ka ng bank statement, makikita dyan na meron kang malaking pera. But bukod dun sa 100K na yon, dapat meron kang pocket money.
But yun nga, so kung doon mo kukunin sa 100k na yon or doon sa 80k na yon yung pang pocket money mo is huwag ka munang mag-withdraw bago ka mag-request ng bank statement, ha? Kumbaga, mag-withdraw ka na lang after ka makapag-request ng bank statement mo. But, ang kinatatakot ko dyan is, baka pagdating doon sa second interview, sabihin ng IO sa'yo, mayroon ka bang online banking? Baka mamaya, i-check yan, tapos hindi naman 100k yung laman ng savings mo, patay ka. Kaya lagi kong sinasabi guys na kailangan mag-akma yung documents nyo doon sa savings nyo kasi minsan, lalo na sa second interview, marami na yan itatanong sa'yo and marami na yan hihinging ebidensya sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi na dapat yung bank statement nyo, yung savings nyo, huwag nyo gagalawin yon. Kailangan kung ano yung total amount na nandun sa bank statement nyo versus doon sa online banking nyo. Kailangan the same kasi minsan tatanong yung IO, ito ba talaga yung laman ng ano nyo, ng savings mo? O mamaya ipa-check sa'yo yung online banking mo tapos hindi magtugma o sasabihin sa'yo ng IO, sinungaling ka. So yun, red flag na naman yun guys. May times kasi guys na ikino-compare kasi yan ng IO. So pag nakita nila sa bank statement mo na 100k, tapos tatanungin ka nila, may online banking ka ba? Meron pa nga dyan, yung iba pinapa-withdraw pinapa-balance inquiry para lang makita na kung tali ba yung sinasabi niya doon sa interview versus doon sa laman ng savings niya. Napakahirap na guys makalabas ng bansa kapag may upload history ka. Talagang as in dadaan ka sa butas ng karayom sa interview. So, kailangan mong mapatunayan sa IO na lahat ng sinasabi mo is totoo. Ayan lang guys, yung extra and supporting documents na marirecommend ko sa'yo on your next travel kung hindi mo naman talaga kayang ma-provide yung EOS. Bukod doon sa mga requirements na dala-dala mo, dalhin mo pa rin yun. Kaso yung bank statement dyan, kailangan latest. Kailangan kumpleto pa rin, may COE, may payslip, may return ticket and accommodation booking and itinerary. Guys, bago ko makalimutan, okay, yung sinabi kong additional and supporting documents na notarized travel letter, kapag nag-question si IO na saan kayo nagkaroon ng idea niyan, ang isagot nyo is, ito lang po yung naiisip kong supporting documents na katunayan na nagsasabi ako ng totoo na babalik ako ng Pilipinas, na kaya kong suportahan yung travel ko kasi hindi ko po kayang ma-provide yung AOS. And gustong-gusto ko po talagang mag-travel. So, wag niyong sasabihin guys na may napanood kayo or nakita niyo sa online. No, kailangan yung idea na yan is galing sa inyo. Kahit ako yung nagsabi, wag niyong sasabihin na galing sa YouTube. Okay? So, kailangan idea niyo lahat yan. Okay? And paghandaan niyo yung mga isasagot niyo sa IO. Okay? So, kailangan consistent and kalmado lang kayo. At the same time, kailangan chill and proud kayo na, magta-travel ako, may pera ako. Ganon ang atake. Okay? So, I think, nasabi ko na guys dito sa video na to yung kailangan kong sabihin. And that's it for today. Kung mayroon pa kayong another question regarding this video, mag-comment na lang kayo guys. Isasagutin ko na lang po kayo dyan. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!